Isa si Wonderboy Carl James Martin sa mga Pinoy boxers na humabol na magtagumpay sa kanilang laban bago matapos ang taon. Katapat ang Mexican fighter na si Ruben Tostado sa kanilang super bantamweight non-title bout sa Tijuana, Mexico. At para sa detalye, narito ang report ng aking poging-poging teammate ngayon dito, si teammate Paolo Salamatin. Yan, puro ganun lang. Siniguro ni 25-year-old Ifugao native boxer at Wonderboy Carl James Martin ang pagpapanatili ng kanyang impresibong world rating bago magtapos ang taon matapos talunin via 5th round knockout ang Meksikanong si Ruben Tostado sa ginanap na super bantamweight non-title fight noong linggo sa Tijuana, Mexico. Bit-bit ang MP promotion sa ilalim ni Sean Gibbons. Ito na ang ikalawang panalo ni Martin sa labas ng bansa upang mapanatili ang kanyang malinis na kartada sa 25 panalo, 20 rito, natapos via knockout. Sa panayam ng PTV Sports, idinetali ng boxing analyst at sports vlogger na si Pau Salud ng Paucast Sports ang naging laban ni Martin kontra sa mas veteranong si Tostado. I think magandang naitulong nito kay Martin. However, dun sa laban na yon, I think a few things I see. Although pinakita ni Martin na kaya niya makipagsabayan at meron siyang lakas dahil syempre nasaktan nitong kalaban niya to. Napansin ko rin na parang medyo off ang kanyang timing dun sa laban na yon at isa naman sa bagay na sinasabi ko lagi kay Martin, I think he needs to improve his defense kasi pag nakatapat siya ng medyo malakas din sumuntok talaga, yun ang kailangan niyang i-improve. But expected na talagang mananalo siya dahil yung level po ng kalaban niya, hindi niya ka-level yan Mas magaling talaga si Martin. I think Martin is ready for a higher level fight. Ito na ang huling laban ni Martin bago sumabak sa inaabangang The Big Fight sa susunod na taon na kung saan posibleng world title fight ang naghihintay para sa Ifugao native boxer. Pero ayon kay Salud, dapat ding bigyan ng pansin ng kampo ni Martin na ayusin ang kanyang timing at distansya na naging dahilan upang madali itong tamaan ng kalaban niyang si Tostado sa early rounds. So I think on that fight, siguro timing lang ang issue sa tingin ko, no? At medyo nawawala siya sa balance. Siguro nagiging medyo predictable na rin minsan yung combination niya, kaya natatamaan siya. I think yun ang kailangan i-work ng team ni Martin if mga tao gusto siya makalaban ni Naoya Inoue. Technically, pwede naman talaga. I think he deserves to fight Naoya Inoue and he's ranked number 2. So talagang pwede siyang ilaban. However, pwede siya ilaban and mananalo siya kay Naoya Inoue is a different story. Dahil dito, nagpabot na rin ng mensahe si Salud sa kampo ni Martin at pinaniniwala ang mapapasakamay nila ang inaasam na pangarap sa taong 2025. Message ko kay Carl James Wonderboy Martin, embrace lang niya yung journey. Pati yung team niya actually, they have done a great job sa career ni Wonderboy. Kahit anong sabihin ng mga tao sa laban niya o sa mga nakalaban niya, di natin maikakaila na maganda ang pagkaplano dahil isa si Wonderboy sa pinag-uusapan dito sa Pilipinas at maraming fans na nag-aabang sa kanya. At sa tingin ko, if they just continue to improve at pakinig na rin sila sa mga sinasabi ng tao kung anong kakulungan niya and pag ginawa nila yan, talaga namang sa tingin ko, itong si Wonderboy because of his charisma and may ceiling pa, mataas pa ang ceiling yan. So mag-i-improve pa yan si Wonderboy. Sooner or later, talagang makakamit nila yung pangarap nila. Sa tingin ko, magiging champion yan as long as he continues to improve and listen to his team. Paulo Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.